Kumusta? Tara, pag-usapan natin ang isang napakapamilyar na kwentong bayan. Ito yung kwentong nagpapaliwanag kung bakit may isang hayop na ganon ang kilos at tunog. Halika't alamin natin ang alamat ng palaka. O eto, simulan natin sa tanong. Napansin nyo na ba kung bakit yung mga palaka parang laging nakatambay malapit sa tubig? Tapos di ba, ang ingay nila, kukak lang ng kukak. Well, ayon sa alamat, may malalim na dahilan yan. So, ang kwento natin ay nagsisimula sa isang simpleng tahanan. Dito, nakatira ang ating mga bida, isang mag-ina. Okay, unang yugto. Dito natin makikilala kung bakit naging kakaiba ang kwento nilang dalawa. Lahat to dahil sa isang batang medyo pasaway. Dito pa lang makikita na natin kung saan papunta to, no? Magkasalungat talaga sila. Yung nanay sobrang sipag, sobrang mapagmahal, gagawin ng lahat para sa anak. Pero yung anak ay nako, tamad at parang walang pakialam sa mundo. Dito na talaga magsisimula yung problema. I-imagine nyo to, yung nanay buong araw nagbabanat ng buto. Pagod na pagod sa trabaho. Samantalang yung anak niya, ayun, prenteng-prente lang na nakahiga, walang kibo. At kapag inuutusan, parang walang narinig. At dahil sa pag-uugaling yan, dito na tayo dadako sa pinaka-major turning point ng alamat, yung isang pangyayari na babago sa lahat. So eto na yung eksena. Isang araw, pag-uwi ng pagod na ina, sunod-sunod ang pakiusap niya. Una, anak, bili ka ng suka. Ang sagot, wala, kunwari bingi. Pangalawa, anak, magsaing ka. Ang reklamo, pagod daw siya. Pangatlo, simpleng utos lang, hanapin ang sandok, pero wala pa ring imik. Dito, unti-unti nang napupuno yung nanay. At eto na nga, sa sobrang pagod, inis at sama ng loob, bigla na lang may lumabas sa bibig ng ina na hindi niya sinasadya. Isang sumpa na binitiwan niya dala ng galit na siyang babago sa kapalaran ng anak niya, forever. At parang magic, sa isang iglap, tila dininig ng kung sino man ang sumpa ng ina. Biglang may kakaibang nangyari sa bata. Nagsimulang mag-iba ang anyo niya. Yung mga braso at binti niya biglang humaba at pumayat. Perfect para sa pagtalon. Yung mga mata niya lumaki at lumuwa. Tapos yung balat niya naging kulay berde, makinis at laging basa. Itsurang palaka talaga. At pagkatapos ng pagbabago, lumundag siya palayo, papunta sa sapa, palayo sa nanay niya. At mula nung araw na yon, hindi na siya muling nakita bilang isang bata. Nawala na ang batang tamad at napalitan ng isang palaka. Ngayon, ano ba talaga yung aral na gustong iparating ng kwentong to? Malalim to ah. Yung pinakaugat ng lahat ng problema sa kwento. Isang salita lang. Katamaran. Yung pag-iwas sa trabaho, yung pagwawalang bahala. Ito yung nagdala sa bata sa sinapit niya. So, ano yung mga aral na pwede nating pulutin? Una, at pinaka-obvious, di ba? Sundin at igalang ang ating mga magulang. Pangalawa, na ang katamaran laging may hindi magandang resulta. Pangatlo, tandaan natin na lahat ng ginagawa natin o hindi natin ginagawa may epekto. At panghuli, paalala rin sa ating lahat, mag-ingat tayo sa mga salitang binibitawan natin paggalit kasi baka hindi na natin mabawi. At para sagutin yung tanong natin sa simula, yun daw yun. Hanggang ngayon, sabi ng alamat, yung pagkukok ng palaka, yun daw yung tunog ng nagsisising anak, walang tigil sa pagtawag sa kanyang ina. Tila ba sinasabing, "Ina, kokak! Ina, kokak!" At bago tayo magtapos, iiwan ko kayo ng isang tanong. Kayo, sa pang-araw-araw na buhay, sa mga simpleng paraan, paano ninyo na ipapakita ang pagmamahal at respeto ninyo sa inyong mga magulang? Magandang pag-isipan yan.